Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Supply ng kuryente sa buong Luzon, inilagay muli sa yellow alert ngayong araw. Petisyon na humihiling ng 154 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa, formal nang inihain sa Department of Labor and Employment. Pag-ako ng terrorist group na ISIS sa engkwentro sa Basilan, propaganda lang ayon sa Armed Forces of the Philippines. Donasyong 1.1 million rolls ng thermal paper ng Smartmatic tatanggapin na ng COMELEC. Siyam na personalidad hinirang bilang mga bagong pambansang alagad ng sining. Manny Pacquiao dumating na sa bansa matapos ang matagumpay na laban kay Timothy Bradley. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-14 sa buwan ng Abril taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang pari at ang tiyuhin nito matapos mabangga ng Isuzu van sa Balagtas, Bulacan kaninang tanghali. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang sakay ng motorsiklo na nabangga ng Isuzu van sa MacArthur Highway sa Barangay World First, Balagtas, Bulacan. Kaninang alas 12 ng tanghali, nagtamo ng hiwa sa palad at gasgas sa kamay at kanang balikat si Mang Lino Geronimo, 36 years old. Habang ang driver ng motorsiklo na si Joshua Sakdalan, 19 years old, nakatatapos lang ng pag-aaral bilang pari, ay nagtamo ng pasa sa kanang baywa at iniinda ang pananakit ng binti at hita dahil sa pagkabagsak nito sa motorsiklo. Matapos malapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang magtiyuhin, ay tumanggi na itong magpadala pa sa pagamutan. Ayon sa driver ng van na si Wilfredo De Rosario, mabagal lang ang kanyang takbo at hindi niya napansin ang kasunod na motorsiklo. Nagulat na lang siya nang papasok na sa gate ng kumpanya ay bigla na lang sumulpot ang motorsiklo kaya niya ito nabangga. Wala namang tinamong sugat ang driver ng van, subalit nangako itong sasagutin ang gastusin sa gamot, pagpapa-x-ray at pagpapaayos ng nabanggang motorsiklo. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita! Isinailalim muli sa yellow alert ang buong Luzon ngayong araw dahil sa mataas na demand sa kuryente dulot ng mainit na panahon. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Mon Ocson. Mon, gaano ba ang kulang? Ang kulang, Attorney Reg, ay nasa 400 megawatts. Actually, ganito yung nangyari kanina. Ang reserve na, ang ating supply ay nasa 10,000 naman talaga yan. Pero kanina nakapagtala ng pinakamataas na demand sa kuryente sa history ng Pilipinas. Okay, wow. Ngayong araw na ito naitala yung pinakamataas na demand, 9,586 megawatts. Kaya mataas dahil dun sa init ng panahon. So nangyari pag mainit talaga yung panahon, ang tendency niya itong mga tao gumagamit ng aircon at iba't ibang mga appliances. Kaugnay nito, bumagsak din kaninang 6 a.m. itong Quezon Power Philippine Limited Plant o yung QPPL. At ngayon lang ay ito namang Kalayaan Units 3 and 4. So sabi ng Meralco at NGCP kanina tsaka ng DOE, lamang mga 7 to 8 p.m. malilift na yung yellow alert. Pero hindi. 7 to 8
Kahit gabi na, medyo lumamig na, yellow alert pa rin tayo ngayong gabi. Ayon sa National Grid Corporation, nasa 201 megawatts lamang yung generation deficiency o kulang sa reserba para sa Luzon. So napakanipis nun, Attorney Reg. Ang capacity ng Luzon, 10,000 megawatts ang supply at nasa mahigit 9,500 ang demand at mahigit 400 lamang yung reserve. Kaya naman isinailalim tayo sa yellow alert kanina. Pero hindi ito nangangahulugan na magkakaroon ng mga brownouts. Pero pag yellow alert kasi, pwedeng mag-result yan dun sa red alert na magre-resulta sa blackout pag bumaksak yung reserve. Nasa 647 megawatts yung ideal na pansalong reserba. Kung magiging mas mababa pa dito, kailangan na nga ideklara itong yellow alert. 2:00 nga kanina nang bumagsak itong reserve sa 446 megawatts. Sa pagitan ng mga oras na ito, yung 2 p.m. to 4 p.m., mas maraming tao kasi yung gumagamit ng kuryente. Ayon naman sa DOE, inaasahan na mas tataas pa ang demand sa mga susunod na araw. Imagine, Attorney Reg, ngayon pa lang April, ang taas na ng demand. Ang pagtaya ng Pag-asa, yung month of May yung pinakamainit. So imaginein mo na lang kung ngayon nakapagtala tayo ng pinakamataas na demand sa buong history ng Philippines, ano pa kaya mangyayari sa May? So ang tanong nga namin kanina, possible ba na umabot hanggang 10,000 yung demand? Kasi pag umabot doon, saan pa tayo kukuha ng kuryente? Wala na tayong pagkukunan yan dahil hanggang doon lang yung ating kaya. So kinausap ng Meralco ngayon yung mga miyembro ng Interruptible Load Program, yung mga companies na may sariling generator na kung sakaling magkukulang yung supply, sila yung magbibigay sa atin. Kinausap na yan para paghandaan itong ating kakulangan sa supply. Narito ang pahayag ng Meralco. Inalerto na rin namin, inadvise na rin namin yung mga participants under the Interruptible Load Program na posibleng makakatulong talaga, no? Sakaling may mangyaring ganun. Pero payo ng DOE para makatipid, syempre, iset sa 25 degrees itong mga air conditioning unit at yung mga hindi ginagamit na nakasaksak na mga appliances, tanggalin na rin. Narito ang pahayag ng DOE. Mas maging masinop, mas maging matalino sa paggamit ng kuryente. Sa plansya, wag mong gawin yan sa kalagitnaan ng tanghalian. Yung aircon, wag mong isagad yung thermostat sa dulo. Maliliit itong mga bagay na kapag pinagtulong-tulungan natin, malaki ang magiging epekto. Attorney Reg, kung hindi babalik ang QPPL ngayong gabi, kung di siya mag-online, yellow alert pa rin tayo bukas. Ano ang ginagawa ng Meralco ngayon para maging online na ulit yung QPPL at saka yung Kalayaan Units 3 and 4? Balik kinausap na yan kasi hindi naman, kahit mag-online yan ngayong gabi, meron pala yung mga 8 hours before ulit makapagbigay ng kuryente. Oh, I see. So kung maibalik yan na 7 p.m., bibilang ka pa ng ilang oras para yan makapagbigay ulit ng kuryente. So ang problema ngayon, inaalam pa yung kung ano yung problema dun sa bumagsak na planta ng QPPL tsaka itong Malaya Units 3 and 4. So yun lang ang magagawa nila ngayon, maghintay dun sa kung ano mangyayari. So ngayon sa Mayo, no, yung kanina nga tanong nyo na maaaring tumaas pa sa 10,000. Is there an impending problem or threat na baka pagdating ng eleksyon ay magkaroon ng massive brownouts because of the kakulangan na nga ng reserba ng kuryente? Ang kagandahan nito, Attorney Reg, yung May 9 election kasi is a holiday. Okay. So, ibig sabihin, ang tao wala sa mga trabaho, mas kakaunti ang gumagamit ng kuryente. Kaya malaki rin ang posibilidad na mas kakaunti naman yung demand sa May 9 election. Pero hindi yun ang... Ina-assure yun na Meralco? Oo, ina-assure nila yan. Pati ng DOE, Okay. tsaka ng NGCP, na gano'n ang mangyayari. Ang problema is yung mga nasa loob ng month of May. Kasi ngayon, dineklara na ng NGCP na itong Mindanao Red Alert. Ang reserve nila, 100 megawatts lang. So, nakakatakot yan kasi... Makakabawi pa ba ang Mindanao doon sa Red Alert na yan? Matagal, kasi siguro bata pa ako. Problema na yun, Ganun na Attorney talaga. Reg. Kaya medyo malabo. Matatagalan pa siguro. Maraming salamat, Monokson, para sa ulat na yan. Sa ibang balita, tiniyak rin ng National Food Authority o NFA na sapat ang supply ng bigas sa bansa sa kabila ng epekto ng El Nino phenomenon sa mga palayan sa bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Pang-isang buwan pa ang stock na bigas ng National Food Authority kaya walang dapat na ikabahala ang mga mamamayan. Sa datos ng ahensya, nasa 1.13 million metric tons ang nasa mga bodega nito na katumbas ng 22.6 million bags.
Ngunit kung isasama pa ang bigas na nasa mga tahanan at nasa private sector, ay tatagal pa ito ng 74 na araw o 3 buwan. Ayon sa ahensya, marami pa ring magsasaka ang nag-ani ng palay sa kabila ng epekto ng El Nino. Kung yan ay kakainin ng buong Pilipinas, walang ibang panggagalingan ang pagkain ng Pilipino kundi yung bigas lamang ng NFA. 34 days na pagkain ng buong bansa yan. But that has never happened dahil meron pa tayong bigas sa private sector at saka sa household. Nakahanda rin ng NFA na magpautang sa mga local government unit na apektado ng El Nino gaya ng Region 12. Kinakampanya nga namin yung rice loan and credit. Ang importante lang, the concerned LGU ay dapat may existing memorandum of agreement. Sa ngayon ay wala pang indikasyon ang Food Security Council upang mag-angkat ng bigas, ngunit binabantayan na nitong mabuti ang produksyon ng palay. Bago matapos ang taong 2015 ay nag-angkat ang bansa ng 750,000 metric tons kung saan ang 500,000 metric tons ay na-deliver nitong first quarter ng 2016. Ayon sa NFA, wrong timing din kung ngayon mag-aangkat ng bigas dahil maapektuhan nito ang presyo ng ani ng mga lokal na magsasaka. Yung mga private traders na bibili sa kanila, ay mag-i-import pala, bibili namin, mura ang bigas, ang palay na ani niya. So that is counterproductive dun sa mga magsasakang nag-aani. Sa monitoring ng NFA, stable pa rin ang presyo ng mga commercial na bigas sa merkado na nasa 34 to 36 pesos ang kada kilo ng regular milled rice habang 37 to 38 pesos naman ang well-milled. Pambalanse pa rin ang presyo ng NFA rice dahil nasa 32 pesos lamang kada kilo ang well-milled at 27 ang regular. Ray Pelayo, UNTV News Worldwide. Formal nang inihain ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa Department of Labor and Employment ang petisyon na humihiling ng 154 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ito ang balita ni Joan Nano. Naisumiti na ngayong araw sa Department of Labor and Employment Wage Board National Capital Region ang petisyon ng Trade Union Congress of the Philippines na humihiling ng 154 pesos na dagdag sahod sa arawang kita o minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila. Sa kasalukuyan, 481 pesos ang minimum wage sa NCR na ayon sa TUCP ay nasa 364 pesos na lamang ang real value o purchasing power nito dahil sa inflation at pagtaas ng cost of living. Ayon sa grupo, ibinatay nila ito sa pagtaya ng National Wage and Productivity Commission. Sa pahayag ng TUCP, kung tutuusin, hindi ito maituturing na aumento sa sahod at sa halip ito ang nararapat at makatwira na dapat matanggap ng mga pangkaraniwang manggagawa. Ang halagang ito ay sapat lamang upang pangtawid sa pang-araw-araw na pangangailangan ng isang mahirap na pamilya. Yung 154, tingin po namin hindi naman to masyado. It's not too much to ask. Hindi naman po ito unreasonable. Bakit po? Dahil unang-una, kailangan lang naman ito ng mga manggagawa para makapag-cope up lang o makahabol lang doon sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. And pangalawa, ito po ay basic. Basic po ito. Hindi po ito pang luxury. Noong Abril ng nakaraang taon ay 136 pesos ang hiniling ng mga manggagawa, subalit 15 pesos lamang ang inaprubahan ng Wage Board. Apela ng grupo, huwag na sanang bawasan pa ang kanilang hinihinging aumento. Panawagan po namin sa Regional Wage Board, sa NCR, ibigay nyo naman po itong 154. Huwag nyo na naman po yung tingin yan, huwag na naman po yung baratin yan. Kaugnay nito, inatasan na ni Labor Secretary Rosalinda Baldos ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na agad na pag-aralan ng petisyon upang madesisyonan na sa lalong madaling panahon. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Ginawaran ngayong araw ni Pangulong Benigno Aquino III ang siyam na Filipino artist bilang mga pambansang alagad ng sining. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Siyam na artist ang binigyan ni Pangulong Benigno Aquino III ng Order of National Artist kaninang hapon sa seremonya na isinagawa sa Malacanang. Ito nga po ang pinakamataas at pinakaprestihiyosong pagkilala sa mga Pilipinong naghahandog at patuloy na naghahandog ng makabuluhang ambag sa sining.
Ang mga bagong kinilalang pambansang alagad ng sining ay ang mga 2009 awardee na sina Federico Aguilar Alcuaz na isang award-winning painter. Binigyan rin ng posthumous award ang kilalang actor at director ng 1930s na si Manuel Conde at si Lazaro Francisco na isa sa mga haligi ng panitikang Pilipino. Ang 6 naman na mga bagong national artist na naiproklama na ni Pangulong Aquino noong 2014 ay sina Cirilo Bautista na isang batikang manunulat at makata, Francisco Coching na isa sa mga haligi ng Philippine comics industry, Philippine composer na si Francisco Feliciano, Alicia Garcia Reyes na kinilalang ina ng modernong sayaw, Dr. Ramon Santos na isang batikang kompositor at cultural administrator, at Jose Maria Zaragoza na isang batikang architect noong 1950s. Pinasalamatan ni Pangulong Aquino ang mga bagong pambansang alagad ng sining dahil sa makabuluhang kontribusyon nito sa bansa. Tunay nga sa pagbabahagi ng inyong obra at talento, nagsilbi kayong tulay at inspirasyon sa pag-usbong ng marami pang mahuhusay na Pilipino. Sa pagbubukas palad at pag-aali ninyo ng sarili, napapanatili at lalo nating napapayabong ang ating kultura at pagkakilanlan. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Tatanggapin na ng Commission on Elections o COMELEC ang alok na donasyon ng Smartmatic na mag-supply ng kakailanganing thermal paper sa pag-iimprenta ng voters' receipt, subalit isang commissioner ang tutol dito. Ito ang balita ni Victor Cusare. Sa botong 6-1, nagdesisyon ang Commission on Elections na tanggapin ang alok na donasyon ng Smartmatic para mag-supply ng mga thermal paper na gagamitin sa pag-iimprenta ng voters' receipt. Una nang sinabi ng Smartmatic na ibinibigay nila ng libre ang kinakailangang 1.1 million rolls ng thermal paper upang huwag nang maantala ang pagpapadala nito sa iba't ibang lugar sa bansa. Dahil sa pasyang ito ng COMELEC, kinansila na ang naunang bidding para sa thermal paper kung saan naging bidder din ng Smartmatic, subalit natalo ito dahil mas mababa ang financial proposal ng kumpanyang Forms International. Kapag magbibidding pa tayo, baka hindi kayaning masigurado na may de-deliver yung thermal paper sa mga polling centers sa Mayo 9. Subalit tutol sa pagtanggap ng donasyon si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Ayon kay Guanzon, maituturing na paglabag sa batas ang pagtanggap ng donasyon mula sa Smartmatic dahil may business transaction ito sa COMELEC. Subalit ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, batay sa naging pag-aaral ng Law Department ng Komisyon, walang lalabaging batas ang COMELEC. In my opinion, it might violate the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. I just want to emphasize that there are COA requirements for donations. It has to be reported to the Commission on Audit. It has to be recorded in the books of the COMELEC as an asset. Pagtitignan daw natin ang Section 6 ng General Appropriations Act. Nagsasabi nga dyan na pwedeng tumanggap ang isang ahensya ng pamahalaan ng mga ganitong klaseng donasyon kung ito'y makakabuti para sa trabaho ng isang ahensya. No? Siyempre, tinignan din namin yung emergency nature. Mahalagang sangkap ng darating na halalan ng thermal paper dahil ito ang gagamitin upang maipatupad ang utos ng Korte Suprema na mag-imprenta ng voters' receipt ang COMELEC. Ayon kay Bautista, dahil sa donasyon, nakatipid ang COMELEC ng mahigit sa 49 million pesos para sa thermal papers. Bukod sa thermal papers, kasama rin sa idodonate ng Smartmatic ay mga marking pen na gagamitin sa halalan. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Patuloy na inaayos ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at COMELEC ang security plan na ipatutupad nila sa halalan upang magkaroon ng secure and fair election. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Tuloy-tuloy ang pagpupulong ng mga ahensya ng pamahalaan na inatasan ng Commission on Elections na magbantay sa seguridad sa halalan sa Mayo 9. Kabilang sa dumalo sa Joint Security Plan Workshop ay ang mga Regional Director ng Philippine National Police, Area Commanders ng Armed Forces of the Philippines at ang COMELEC. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, layo nito na malaman ng mga naturang ahensya ang kanilang role o partikular na gagawin sa pagbabantay sa halalan.
Essentially, ang workshop na yun is to cascade yung mga concept of joint operations pagbaba sa ground. Samantala, isasali na rin nila bilang augmentation force ang 213 na bagong pulis mula sa PNPA Masundayaw Class of 2016 na formal nang tinanggap ng PNP kagabi. Ang frontliner, of course, yung territorial units. Ito, mga augmentation ito. Dagdag ni Deputy Chief for Operations Police Deputy Director General Danilo Constantino na kasama sa pinag-uusapan ng mga opisyal ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at ng Commission on Elections sa Joint Security Plan ay ang assessment sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang na ang election watch list area at ang mga lugar kung saan may naitalang election-related incidents upang doon magtalaga ng mas maraming bilang ng mga tauhan. Kinumpirma rin ito na naipamigay na nila sa mga regional directors ang pondong mula sa COMELEC. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Sa susunod na linggo ay inaasahang magbibigay na ng penal na listahan ng mga otoridad kung anong mga lugar sa Mindanao, partikular sa Region 11, ang maisa sa ilalim sa election watchlist areas. Ito ang balita ni Joey Domingo. Nakatakdang i-validate at i-finalize ngayong darating na ika-19 at ika-20 ng Abril kung maisa sa ilalim ba ang 36 na lugar sa Region 11 sa election watchlist area ng COMELEC o mga lugar na mas kailangang tutukan dahil sa bilang ng incidents ng election-related crimes. Ayon kay Police Superintendent Andrea de la Serna, PRO 11 spokesperson, sa kasalukuyan, generally peaceful ang status ng Region 11. Nakahanda rin ang Region 11 kung mag-request ng additional troops for deployment mula sa kanilang puwersa. More or less meron tayong nakahanda na 2,000 plus na mga personnel. Ang Marilog, Paquibato at Baguio District ang isa sa mga pangunahing lugar na nasa saklaw ng election watchlist area. We are still validating kung meron pang madadagdag or mababawasan ba itong mga 11 na barangay na under watchlist. Samantalang ang Moncayo Compostela Valley ay idineklara na bilang conflict manageable and development ready ng militar, partikular ng East Mindanao Command. Ibig sabihin nito ay bumaba na kung hindi man tuluyang nawala ang presensya ng mga rebelding NPA sa lugar. Ayon sa AFP, resulta ito ng inisyatibo ng mismong lokal na pamahalaan ng Moncayo na nagpasailalim sa Area Clearing Evaluation Team at Area Clearing Validation Board. Ngunit hindi naman ibig sabihin nito na tuluyan ng mawawala ang puwersa ng militar sa lugar. Ang mangyayari po dito, the internal security efforts will be turned over to the LGU. Dagdag pa ni Major Ezra Balagte na spokesperson ng East Mindanao Command, ilang konsiderasyon ang isinasaalang-alang ng mga otoridad sa pagsali ng isang lugar sa election watchlist areas. Hindi lang sa NPA, but other like the private armed groups or other lawless activities. Kasama sa parameters ng pagkonsidera kung isasali o hindi sa election watchlist area ang isang lugar ay kung may record ito ng mga nangyari ng election-related violence. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Pag-ako ng terrorist group na ISIS sa engkwentro sa Basilan, propaganda lang ayon sa Armed Forces of the Philippines. Dating APEC Party List Representative Edgar Valdez, pansamantalang nakalaya na sa kasong plunder kaugnay ng PDAF scam. High mobility rocket system ng Amerika ginamit sa balikatan live fire exercise ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa Tarlac. Akala mo kaya mo ko? Magkasal ka na!
Paano kung hindi na palalaro ang karahasan sa mga nanonood na kabataan? Tulungan mo ako, please! Parang ako, matutulungan mo ako! Ano ba yan? Sige, magpakabida ka ngayon! Kwarta o buhay niya! Kaya kaagapay ninyo ang MTRCB rating bilang gabay. Mayor Paint. With Mayor, you paint more while you pay less. Ito ang balita. Would like to thank the... Mga tumatakbo sa pagkapresidente sa May 2016. Jojo Binay, una. Miriam Defensor Santiago, PRP. Rodi Duterte, PDP Laban. Grace Poe, Independent. Mar Rojas Daang Matuid, LP. Roy Senieres, WPP, PMM. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. Mga tumatakbo sa pagka-vice presidente sa May 2016. Alan Peter Cayetano, Independent. Chis Escudero, Independent. Gringo Honasan, una. Bongbong Marcos, Independent. Lenny Robredo Daang Matuid, LP. Antonio Trillanes IV, Independent. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Tinawag na propaganda ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pag-ako ng ISIS sa pag-atake sa Basila na ikinasawi ng 18 sundalo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na inaccurate o hindi tugma ang pahayag ng ISIS sa mga naging pangyayari sa Basilan. Naglabas ng pahayag ang International Terrorist Group na Islamic State o ISIS na ito ang nasa likod ng pag-atake sa Basilan noong Sabado kung saan 18 sundalo at 5 miyembro ng Abu Sayyaf Group ang nasawi. Dagdag pa nito, pinasabog nila ang 7 truck ng militar. Subalit ayon sa Armed Forces of the Philippines, propaganda lamang ang pahayag na ito ng ISIS. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla Jr., militar ang naglunsad ng operasyon matapos na matukoy ang pinagkukutaan ng Abu Sayyaf at hindi totoong ISIS ang naglunsad ng pag-atake. Ngayon, ito pong pag-ako nila ay maaaring paglahad nila kunwari na sila ay nagsimula nito, pero on the contrary, hindi po sila naglunsad. Tayo po ang may inisyatibo dito at nagsimula nito at tayo po ang nakatukoy sa kanilang pinamumugaran at tayo po ang naglunsad ng atake. So, maliwanag na propaganda po talaga ito upang ipakita na hindi sila natatalo. Noong nakalipas na taon pa nag-umpisa ang military operations sa Abu Sayyaf. Wala pa ring sapat na ebidensyang magpapatunay hanggang sa ngayon na may direktang ugnayan ng ISIS at kidnap for ransom group na ito sa Mindanao. Samantala, muling nanindigan ng Philippine National Police na walang ISIS sa bansa. Ayon kay PNP-PIO Police Chief Superintendent Wilben Mayor, wala silang validated information ukol sa pagpasok ng grupo sa bansa. Kaya naman nakiusap din ng PNP sa publiko na wag nang ipakalat ang mga impormasyon kabilang ang banta ng nagpapakilalang ISIS na magsasagawa ng pambobomba sa mga mall dahil naghahatid ito ng takot sa mga mamamayan. The public is assured that the PNP is on top of the situation, especially on the campaign against criminality. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. Kaugnay ng balitang yan, nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawing miyembro ng Abu Sayyaf na naka-enkwentro ng militar sa Basilan. Pinabulaanan naman ng AFP ang ulat na tinorture ang isa sa mga nahuli nilang bandido kaya ito namatay habang nasa kanilang kustodiya. Ito ang balita ni Dante Amento.
Umabot na sa 31 ang bilang ng mga nasawing miyembro ng Abu Sayyaf Group habang 3 naman ang malubhang nasugatan sa patuloy na operasyon ng militar sa Tipo-Tipo, Basilan. Ayon kay Major Philemon Tan Jr., ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, Western Mindanao Command, isang kampo rin ang kanilang nakubgob na naglalaman ng mga kagamitan sa paggawa ng improvised explosive device. Posible ring ginawa itong training ground ng mga terorista. Sinabi rin ni Major Tan na patuloy na ang kanilang operasyon upang makuha ang mga lider ng ASG na sina Ubayda Hapilon at Furoji Indama na kabilang umano sa mga critically wounded. No wounded or killed was added in the roster of our troops. Then we have recovered the camp, of which contains 59 sacks of rice, several dried goods, and 25 bunkers. Samantala, 3 naman ang nahuling bandido ng AFP. Isa ay naka-confine ngayon sa Basilan Hospital dahil sa mga tinamong sugat. Ang ikalawa naman ay itinurn over sa pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front dahil miyembro umano ito ng kanilang Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities. Habang ang ikatlo ay nasawi habang nasa kustudiya ng militar. Pinabulaanan naman ng AFP ang ulat na tinorture nila ang nasabing bandido dahil sa mga pasa nito sa katawan. Gayunman, nagsasagawa na sila ng investigasyon upang malinawan ang isyu. The stand of the armed forces is we do not tolerate this. We do not allow the torture of captives, and we do not condone any maltreatment or mistreatment of enemy captured. And we will investigate this. Bukas din ang AFP sa external investigation na maaaring isagawa kaugnay ng issue. Soldiers do respect human rights. Kaya nga dinala pa sa ospital eh. Kung may intention ka ba na patayin, ba't dadali mo pa sa ospital? Mula Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News, Worldwide. Nag-courtesy call si United States Defense Secretary Ashton Carter kay Pangulong Benigno Aquino III sa Malacanang. Dumating si Carter ng bansa kahapon habang nasa kasagsagan ang balikatan exercises ng US at Filipino troops. Nakipagpulong rin ngayong hapon si Carter kay Defense Secretary Volter Gasmin at Department of Foreign Affairs Secretary Rene Almendras. Pangunahing layo ng pagbisita ni Carter ay ang lalo pang pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Bukod sa pag-obserba sa Philippine-US Joint Military Exercises, bibisitahin rin ng US Defense Secretary ang Antonio Bautista Air Base sa Palawan na malapit sa ilang disputed islands sa West Philippine Sea. Samantala, ginamit sa unang pagkakataon sa Balikatan Live Fire Exercise ang High Mobility Artillery Rocket System na isa sa pinakamalakas na sandatang pandigma ng Amerika. Ito ang balita ni Brian Lacanlale. Sa pagpapatuloy ng Balikatan 2016, sumabak naman ngayong araw ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa live fire exercise dito sa lalawigan ng Tarlac. Highlight sa pagsasanay ng mga sundalo ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Amerika na kinapapalooban ng M777 Howitzer, AH-1W Cobra, CH-53E Super Stallion at MB-228 Osprey. Truck-mounted ito na kayang magdala ng 6 na raket o isang malaking MGM-140 ATACMS surface-to-surface missiles. Sa lakas nito, kayang patamaan ang target na nasa layong 300 kilometro. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ang HIMARS sa war game ng US at Philippine Armed Forces. Sa ganda at lakas ng HIMARS, malaki ang maitutulong nito upang mapaangat ang military capability ng bansa na isa sa pinakamahina sa Asia-Pacific region. You have seen the capability of the HIMARS, and in a long shot, we need this kind of capability, so that we can raise the scale and the respect for your armed forces, not only for the Filipinos but also within our region. Sa ngayon ay wala pang kakayahan ng Pilipinas na bumili ng ganitong armas, ngunit ayon sa Amerika, handa naman nila itong ipahiram kung kakailanganin.
Mahigit sa 5,000 sundalo ang lumahok sa pagsasanay na may layuning maipakita ang interoperability ng Marines, Air Force at Army. And this is not the end. Balgatan is the beginning of a whole year's worth of continued exercises and work together. So by the time next Balgatan comes around, we'll have elevated our capabilities even higher. Ang balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika ay tatagal hanggang Abril 15. Mula dito sa Capas, Tarlac, Brian Lacanlale, UNTV News Worldwide. Muli namang ipinagmalaki ni Pangulong Benigno Aquino III ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na 6 na taon sa pagtitipon ng mga kaalyado ng Liberal Party. Ito ang balita ni Darlene Basina. Nagtipon-tipon ang mga miyembro at ilang kaalyado ng Liberal Party sa Club Filipino sa San Juan City. Ayon kay LP member at House Speaker Feliciano Belmonte Jr., ang naturang pagtitipon ay isang paraan upang muling magkaisa ang mga miyembro ng partido. I think the purpose of this gathering is for everybody to meet one another again, no, because to reaffirm that we are all united here. Bukod kina Pangulong Aquino, Marlene Tandem at mga mambabatas na miyembro at kaalyado ng LP, naroon din sa pagtitipon ang mga cabinet secretary at ilang opisyal ng local government units. Sa kanya namang talumpati, muling inihayag ni Pangulong Aquino ang mga nakamit ng kanyang administrasyon sa nakalipas na 6 na taon. Isaan niya sa kanyang mga maipagmamalaki ang malaking paglago sa ekonomiya ng bansa. Tingnan natin saan tayo nanggaling. Ilang taon, ilang dekada, inisip natin, yan ang tandahata ng Pilipino. Hindi na magbabago yan. No? At ngayon, pinakita natin ang laki ng pagbabago kung maayos ang pamamahala. Kabilang din sa mga ibinida ni Pangulong Aquino ang mga naipagawang infrastructure projects tulad ng sitio electrification program kung saan 32,000 na sitio na ang nalagyan ng kuryente. Kasama rin dito ang planong paglilipat ng UB Libid Prison sa Nueva Ecija na ngayon ay pinoproseso na ang dokumentasyon. Umaasa naman si Pangulong Aquino na kung hindi man niya ito mapirmahan ay ipagpapatuloy ito ng susunod na administrasyon. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Pansamantala namang nakalaya si dating APEC Party List Representative Edgar Valdez sa kasong plunder kaugnay ng PDAF scam. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Matapos madetene na mahigit 1 taon sa Bureau of Jail Management and Penology sa Camp Pagondiwa sa Taguig, makakauwi na sa kanyang bayan sa General Santos City si dating APEC Party List Representative Edgar Valdez ngayong araw. Isa si Valdez sa mga mambabatas na nakasuhan ng plunder at graft sa Sandigan Bayan dahil sa pork barrel scam. Kanina ay sumailalim na siya sa huling bahagi ng bail posting procedure, kabilang na ang fingerprinting at pagpapasa ng litrato para sa record ng korte. Kahapon nagpiyansa na rin siya ng 1,710,000 pesos para sa kanyang mga kaso. Ayon sa resolusyon ng Sandigan Bayan kahapon, mahina ang ebidensyang iprinisinta ng prosekusyon laban sa dating kongresista, kaya't maaari na siya magpiyansa sa kasong plunder. Sa 57 million pesos kasi na umunay nakamal ni Valdez, tanging 2.6 million pesos lang ang suportado ng mga ebidensya ng prosekusyon. Nagpasalamat naman si Valdez sa naging desisyon ng korte at sinabing kumpiyansa siyang madidismiss ang kaso. Happy to be home, and almost over a year in jail has caused us so much pain and the family, and we thank God that we have been relieved of this incarceration. The bail petition will determine whether the evidence of guilt is strong or not. So that in itself, the grant of bail is already an indication that they have not presented strong evidence. Naghain na rin anya sila ng mosyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa impormasyon ng kasong isinampa ng Ombudsman laban sa kanya. Joyce Balancho, UNTV News Worldwide. Hiniling ng Gabriela Party List sa Department of Justice o DOJ na iurong ang kaso sa mga lola at buntis na inaresto sa protesta ng mga magsasaka sa Kidapawan, North Cotabato. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Nanawagan sa Department of Justice ang Gabriela Party List na iurong ang demanda laban sa mga kababaihang buntis at matatanda
na inaresto sa protesta ng mga magsasaka sa Kidapawan, North Cotabato. For humanitarian reasons, kailangan kagyat na pakawalan ang mga kababaihan, lalo na yung buntis at matatanda. 3 buntis at 3 kababaihang senior citizen ang kabilang sa mga kinasuhan ng direct assault o pananakit sa mga pulis. Paano mong sasabihin yung 78 years old, yung mga kababaihan, yung mga buntis, sasampahan ng kaso ng mga pulis na sila daw ay ginawaan ng direct assault? Hindi ba ito ay malaking kalokohan? 6,000 piso ang piyansang itinakda ng korte sa Kidapawan para sa paglaya ng mga inarestong magsasaka. Giit ng Gabriela, hindi dapat hinga ng piyansa ang mga magsasaka dahil iligal ang pagkakaaresto sa kanila. Inako naman ng Public Attorney's Office ang pagtatanggol sa 52 mga magsasaka at 3 dito ang napalaya na. Magugunitang nauwi sa marahas na dispersal ang kilos protesta ng mga magsasaka sa Kidapawan na humihingi sana ng tulong sa pamahalaan upang masolusyonan ang matinding epekto ng El Nino sa kanilang mga kabuhayan. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Dalawang bata ang natagpuang patay sa kanilang kwarto sa Iloilo. Samantala, patuloy ng pinaghahanap ng mga pulis ang isang babae na 2 linggo nang napaulat na nawawala sa Davao. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Pinaghahanap ngayon ng pulisya ang mutiya ng Davao 2012 na si Mary Carmel Osminia na 2 linggo nang napaulat na nawawala. Sa natanggap na report ng Davao City Police, huling nakita ang dalaga na sumakay ng taxi paalis na kanilang bahay sa Maa, Davao City noong 2 ng Abril bandang 2:30 ng hapon. Either baka nagtanan o hindi natin alam, no? So ito pa yung hindi pa rin natin alam kasi yung family din niya naghahanap din sa kanya. April 9 nang lumapit ang pamilya ni Mary sa pulisya upang humingi ng tulong. Hinanap na rin nila ito sa mga kaanak at kaibigan, ngunit hindi nila ito natagpuan. Actually, yung Taluma Police investigators po natin ay nagkakandak na po ng deepest investigation regarding this matter. But nonetheless, we will help. We will extend everything na kailangan nila just to ensure na safe yung pagbalik, no? Samantala sa bahagi naman ng Dingli, Iloilo ay 2 magkapatid na paslit ang natagpuang patay sa loob ng kanilang bahay. Kinilala ang mga biktima na sina Skit Ryan, 11 anyos at Wesley Latosa, 9 anyos. Sa salaysay ng kasambahay, nasa hardin siya nang makarinig ng ingay mula sa kwarto ng 2 bata. Nang puntahan ay nakita niya umano ang dugo ang mga biktima na nakabalot ng kumot. Agad umano niyang tinawag ang amo niyang babae na nasa isa pang bahay sa compound at isinugod sa ospital ang mga bata, ngunit hindi na umabot ng buhay. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nagtamo ng mga saksak at nalamok ang iba't ibang bahagi ng katawan ng 2 bata. Na-recover sa crime scene ng isang bara de cabra, kutsilyo at itak. Hinihinalang ang kasambahayang sospek sa krimen dahil wala namang forced entry at hindi rin kumahul ang alagang aso ng pamilya. Inconsistent rin umano ang pahayag ng kasambahay ng tanungin ito ng mga investigador. Kasama ang Davao News Team, Lalaine Moreno, UNTV News, Worldwide. ...2,334 na araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Mga batas ukol sa climate change dapat pang palakasin. Political will kinakailangan. Manny Pacquiao dumating na sa bansa matapos ang matagumpay na laban kay Timothy Bradley. Makukulay at iba't-ibang disenyo ng hot air balloon tampok sa International Balloon Festival sa Lubao, Pampanga.
Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Naitala sa Tuguegarao ang pinakamainit na heat index ngayong araw. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, gaano ba ang inabot na heat index kanina sa Tuguegarao at pati rin dito sa Metro Manila? Magandang gabi, Atty. Reggie, sa ating mga kasambahay, yung pinakamataas na heat index. Heat index na to, yung temperaturang maaaring naramdaman ng katawan ay nasa 39.4 degrees Celsius sa may area ng Tuguegarao. Base yan dun sa computation ng Pag-asa. At dito sa Science Garden sa Quezon City naman ay umabot din ng nasa 37.9 degrees Celsius, halos 38 degrees Celsius yung naitalang heat index. At may mga lugar din sa ibang lugar sa bansa na nakapagtala din ng medyo matataas na heat index sa Tonridge. Wow, napakainit talaga. Sige Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong ridge ng high pressure area pa rin may iral na nakaka-apekto sa may Luzon hanggang sa Visayas. At itong easterlies naman o yung hangin ng galing sa may silangan nakaka-apekto sa may area po ng Mindanao. At sa forecast ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon makakaranas pa rin po ng partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon po ng isolated thunderstorm. So yung mga pag-ambon at bigla ang mga pag-ulan. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas po, maaari pa rin maitala ang maximum temperature na 35 degrees Celsius. Sa Tuguegarao 39, sa Baguio 16 to 29 at sa may area po ng Puerto Princesa sa Palawan ay 34 degrees Celsius. Ang Visayas po, makakaranas din ng magandang lagay ng panahon. Meron man pong isolated thunderstorm sa may area po ng Samar at Leyte. Pero ang temperatura po sa Iloilo City hanggang 33 degrees Celsius. Medyo malinsangan sa Metro Cebu, which is 34 degrees Celsius. Sa Tacloban po hanggang 32 degrees Celsius. Ang Mindanao po, maliwalas pa rin ang lagay ng panahon at makakaranas po dyan ng malinsangang temperatura, lalo na po sa may area ng Zamboanga City hanggang 35 degrees Celsius ang posibleng maitalang maximum temperature bukas. Sa may area po ng Metro Davao, 33, Cagayan de Oro City hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:43 a.m. Atin naman pong sunset, 6:10 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Dapat pang palakasin ang mga batas ukol sa climate change, ngunit ayon sa isang mambabatas, kinakailangan ng political will upang magawa ito. Ito ang balita ni Brian De Paz. May mga batas ng umiiral upang matugunan ng pamahalaan ang epekto ng climate change. Ngunit ayon sa ilang mambabatas, dapat reviewin ito upang mapalakas pa. Kabilang dito ang Climate Change Act of 2009, National Disaster Risk Reduction and Management Law at People's Survival Fund. Ang mga nasabing batas ang tutugon at lumikha ng mga konseho na binubuo ng mga miyembro mula sa gabinete ng pamahalaan upang gumawa ng mga programa laban sa global warming at paglaanan nito ng sapat na pondo. Bukod rito, may iba pang mga batas sa climate change adaptation and environmental protection. Ang Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997, Philippine Clean Water Act of 2004, Philippine Clean Air Act of 1999, Biofuels Act of 2006, Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at Renewable Energy Act of 2008. Ayon kay Senador Loren Legarda, Chairperson ng Committee on Climate Change, sapat ang pondo ng pamahalaan para dito at di dapat ibinbin o mauwi sa underspending. There's the funding in 2015. We have the natural hazards. We're clearly a victim of climate change, but they're not spending it. Ngunit naniniwala ang senadora na ang mga batas patungkol sa pagbabago ng klima ay dapat palakasin at political will ang kailangan upang matugunan ito. The way to deal with the climate crisis needs creativity, innovation, political will, leadership, and patience. Ibinahagi ng senador ang mga programa ng bansa at mga binuong batas sa climate change sa isinagawang learning visit ng Nepal officials sa Senado ngayong araw. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide.
Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA, Quezon Avenue. Ito ang balita ni Mon Ocson live. Mon, go ahead. Magandang gabi, Angela. Biglang bumuhos itong malakas na ulan ngayon dito sa Metro Manila at sigurado makakaapekto ito sa daloy ng trapiko lalo na rush hour ngayon, kaya sigurado marami din sa ating mga kababayan ang pauwi na at talagang maiipit sa matinding traffic lalo na sa EDSA. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic. Itong aming pinakikita sa inyo ngayon ay ang area ng Quezon Ave, corner EDSA, at sa ngayon ay maluwag naman lalo na yung mga pupunta ng Maynila. Pero itong service road going po ng EDSA, patawid po dyan sa may area ng Elliptical Road, ay medyo nagkakaroon na po ng kaunting delay at pagbagal sa daloy ng mga sasakyan. Yun namang ibang pupunta po ng Elliptical Road, maluwag naman ang underpass o ang tunnel going po ng Elliptical Road, walang masyado maging problema. Yun nga lang, pagdating nyo po dyan sa may area ng Elliptical Road, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan, partikular itong tapat ng East Avenue at sa may tapat ng Quezon City Hall. Going po ng Commonwealth Avenue ay moderate to heavy traffic po tayo. Pero makalagpas naman yan, may maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Sa mga pupunta naman ng Cubao area, sa ngayon maluwag naman ang southbound lane ng Nia Road, Muning, pero itong area ng Cubao. Maraming salamat sa iyo, Mon Ocson, live na nag-ulat mula sa EDSA, Quezon Avenue. Nagkasagupa ang mga demonstrador at pulis sa Macedonia kasunod ng marahas na kilos protesta sa isang syudad sa bansa. Samantala, niyanig ng malakas na lindol ang Myanmar kagabi na naramdaman rin sa India at Bangladesh. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni March Navarro. Sa Myanmar, niyanig ng 6.9 magnitude na lindol ang border ng Myanmar at India kagabi. Ayon sa US Geological Survey, tumama ang lindol sa northwestern Myanmar at naramdaman rin sa eastern India, Bangladesh at ilang bahagi ng Nepal. Ilang empleyado at mga residente ang nagmamadaling lumabas ng kanilang opisina at bahay dahil sa takot. Pansamantala ring pinutol ang supply ng kuryente sa Northeast India matapos i-shutdown ang mga thermal station bilang precautionary measures. Wala pang naiulat na nasaktan at nasirang ari-arian dahil sa lindol. Sa China, pumalo na sa 18 ang bilang ng nasawi matapos bumagsak ang isang construction crane sa dormitoryo ng mga construction worker kahapon sa Guangdong, China. Ayon sa mga opisyal, 88 ang nakaligtas sa insidente habang 15 naman ang nagtamo ng minor injuries. 18 ang kasalukuyang nasa ospital. Sa inisyal na investigasyon, malakas na hangin ang dahilan kaya nahulog ang crane. Ngunit patuloy pa ring iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng insidente. At sa Macedonia, nagkasagupa ang mga pulis at mga demonstrador sa Skopje, Macedonia. Ito'y matapos bigyan ng pardon ng presidente ng Macedonia ang 56 na government at opposition figures na sangkot sa wiretapping scandal. Libo-libong galit na supporters ng oposisyon ang nagprotesta habang ang ilan ay binasag ang mga bintana ng ilang opisina ng gobyerno kabilang na ang Ministry of Justice. Binato rin ng mga demonstrador ang mga riot police at nagsunog sa mga kalye bago ito tuluyang nabuwag ng mga otoridad. Ayon sa isang pulis, may ilang nasugatan at inaresto sa isinagawang marahas na kilos protesta. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Tatlo ang sugatan sa pagguho ng pader sa 3 bahay sa Zamboanga City, sanhi ng malakas na lindol. Sa ulat ng PHIVOX, tectonic ang origin ng lindol na naitala pasado 2:00 kaninang madaling araw na tumama sa bayan ng Baligyan, Zamboanga del Norte. Naramdaman ng Intensity 5 sa Zamboanga City, Intensity 4 sa Baligyan, Gutalak, Ipil, Labason, Siocon, Sibuco at Titay, Zamboanga del Norte, Isabela City at Basilan. Samantala, Intensity 3 sa Siraway at Liloy, Zamboanga del Norte, Intensity 2 sa Dipolog City at maging sa Oroqueta City, Misamis Occidental. Pinayuhan naman ng PHIVOX sa mga residente na mag-ingat sa posibleng aftershocks. Patuloy na rin silang nangangalap ng impormasyon kung may iba pang naitalang pinsala dahil sa lindol.
Samantala, alamin muna natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Dumating na sa bansa mula sa United States si Manny Pacquiao upang i-enjoy ang pagiging retirado sa boxing at harapin naman ang politika. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Sakay ng Philippine Airlines Flight PR-103, dumating na sa bansa kanina si pambansang kamao Manny Pacquiao matapos ipanalo ang title match laban kay Timothy Bradley sa MGM Grand Garden Arena sa Nevada, USA. Kahit pagod sa biyahe, ngiti ang isinalubong ni Pacman sa kanyang mga taga-suporta. Sa panayam ng media kay Manny, sinabi niyang masaya siya ngayon dahil makakasama na niya ang kanyang pamilya. Masaya din siya sa naabot ng kanyang karir. Beyond of my imagination na na-accomplish ko lahat ng ito. So, mahigit pa doon sa gusto kong i-accomplish. Ngayong araw ay nakatakdang magsagawa ng motorcade para kay Pacquiao. Bukas naman ay uuwi na si Pacman sa General Santos City kasamang kanyang pamilya. Ayon kay Pacquiao, pangunahing dahilan ng kanyang pagre-retiro ay ang kanyang pamilya. At kung edad naman ang pagbabasehan, pabirong sagot ni Manny. Sa edad, wala pa sa edad. Kalabaw lang tumatanda. Ayaw namang magkomento ni Pacman sa posibilidad na bumalik siya sa ring upang harapin si Floyd Mayweather Jr. Bukas naman ang pambansang kamao sa paglahok sa Olympics kung papayagan siya. Pag-isipan natin mabuti kung walang conflict naman lahat. Mula noon, pag-umpisa natin, yan naman ang pangarap natin na makasalita sa Olympics. Nagpasalamat naman si Manny Pacquiao sa sambayan ng Pilipino sa pagsuporta sa kanya sa lahat ng kanyang naging mga laban. Bernard Dadis, UNTV News, Worldwide. Nagsimula na ngayong araw ang 3rd International Balloon Festival sa Lubao, Pampanga, kung saan tampok ang mga maukulay at iba't ibang disenyo ng hot air balloon. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Kani-kanyang pag-aanda ang mga balloonist na lumahok sa binuksang 3rd Hot Air Balloon International Festival sa Lubao, Pampanga ngayong araw. People here are so friendly. When we land, all the children come out. So it's nice flying here. Ayon sa Department of Tourism Region 3, ito na ang pinakamalaking hot air balloon festival sa Southeast Asia dahil sa dami ng mga kalahok mula sa iba't ibang bansa. Among the 10 countries dito sa Southeast Asia, ito na yung Pilipinas ang merong pinakamaraming balloons in one event. Nagkakaroon tayo ng 41 balloons within the next 3 days. At ito'y nalampasan yung track record ng Clark Freeport Zone. Inaasahan dadagsan nasa 80,000 hanggang 100,000 turista upang saksiyan ang event na ito. Tampok sa 3rd Lubao International Balloon Festival ang mga makukulay at iba't ibang disenyo ng hot air balloon na talaga namang inabangan ng mga turista. May balloon na hugis sa octopus, may buwaya, may ice cream at prutas na mula sa bansang Germany, Europe, Malaysia at US. It's my first time here in the Balloon Festival. It's a new experience and an exciting one as well, and something to look forward to. Yearly kami, 3 years na to na. Dito kami. Bukod sa panunood ng makukulay na hot air balloon, ay may ibang activities rin na pwedeng gawin dito gaya ng picnic, may kiddie rides rin at mga inflatable na palaruan. We have a lot of activities lined up for everybody, yung mga kids, they can enjoy yung mga kiddie rides. Ang Hot Air Balloons Festival sa Pampanga ay tatagal ng hanggang sa April 17, araw ng linggo. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Thalia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Thalia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.